So ayun mga lods, at welcome back sa ating modding channel. Good evening at magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Good evening. At ayan, meron na naman akong share sa inyo mga lods kung ano yung nakikita nyo sa ating harapan or sa ating screen. Ay meron tayong Yamaha AX550 model. So made in Japan na integrated amplifier ano. So may nagchat-chat sa atin, so mamaya na yan. At ang problem nito ay galing na ibang tech, pina-repair no. So ayun, at nasunog daw ang pinalitan daw ng tech ay power transistor or output transistor, sorry. Output transistor kasi nga ay nasunog no. Kinabitan kasi daw ng may-ari ng malaking speaker kaya nasunog yung output transistor. Kaya lang nung pina-repair nila ay di ko alam kung urig ba yung pinalit or hindi ni-repair. Kinuha na lang nila ulit. So ayan, ito yung babahagi ko sa inyo or ipapakita ko yung laman ng isang Yamaha na integrated amplifier, natural sound stereo amplifier EX550 RS. So naka RS, real sound siguro no. So ayan, continue lang tayo. Open ko muna ng ating sabay-sabay nating tignan kung ano yung laman ng Yamaha integrated amplifier. So ayan mga lods, at na-open na natin. Yan yung laman ni Yamaha AX550. So malaki yung capacitor niya mga lods ano. So Japan talaga. Ayan, naka L na. Ayan oh. Japan made na capacitor. Malaki siya. So yung transistor pala nito per channel ay 1 pair lang ano. So ayan, 1 pair lang siya. Naka 2 is A 1302 at yung kanyang positive transistor ay 2SC 3281. So pwede lang yan i-replace dyan ng C520 at saka A1943. So yan, ito yung transformer nya. So pure copper EI type. Yan. So mukhang dito ata ang parang ito dito na side ang may problem o kasi nga parang may siya dito, parang natuluan ata kaya nagka-problema. So ayan, check na lang natin yan, natin yan sa likod, and then tatanggalin natin tong check natin yung mga output transistor nya kasi yan naman yung sinabi ni customer natin. So lilinisan muna natin to, so siguro no, so i-brush muna natin, blower, then saka natin tanggalin yan, or pwede rin tanggalin natin, check muna natin bago natin linisan. So ayan, continue lang tayo mga lods. At ayan, maganda yung laman niya. So ganyan ang Japan, hindi paramihan ng output transistor kundi pagandahan ng quality. So ayan, basta Japan. So ayan, continue lang tayo. So ayan mga lods, update tayo no. So dito sa right channel ang problem. So ito kasi ganyan yan siya. So ito yung problem, sunog to at dami din yung bias nya, bias transistor na 603. So kaya pwede replace, na hanap natin pwede replace dyan kasi NPN siya no. NPN, negative, positive yung kanyang collector. Same sila ng reading nito. So NPN kasi ito NPN din tong i-block. Ito naman ay PNP. Itong A, itong C NPN, ang A ay PNP. So ayan, ito siya na bias transistor na 603 yung code, kaya patay na siya. So ayan, ay ganyan natin kasi kung sa malaki to, yung ganito klaseng type na transistor, kapag yung markings niya iba din sa maliliit so yung may marka, yun yung metal, kumbaga metal plate niya. Pag ganyan sa patalikod, pag mag-tester kayo, so ito siya ay patay na yung kanyang emitter. So ayan, tetest natin. So negative sa ating
base. Mas ano, wait lang. So yun full na full yung ano, yung ating tester ano. So ayan, kung nakikita nyo, ayan. So dito naman tayo sa base to emitter. Ay, patay siya, wala siyang reading. So ayan, dito naman sa kanyang transistor na NPN na C3281. So ayan, mayroong reading. So pull, naka-pull agad, nakasagad. So although dapat hindi ganyan. So ayan, nakikita nyo, sagad na sagad. Ganon din sa ating ayan, dito muna tayo, unahin muna natin to. So i-reverse naman natin ngayon sa yung positive probe natin ay sa base na naman. So ayan, may reading yung tester natin, sagad din. So it means short na siya. Ayan, may short na siya. Ayan. So baliktaran sa reverse, may short na siya, no? So ganoon din dito sa ating A1302. Ayan, ay short na din. So reverse natin, ito sa positive yung ano natin. So pag i-reverse natin yan, ay may reading pa rin. So yan dapat ganyan. Yan, pagkipakita ko sa inyo mga lods. Blurred. Yan, dito muna natin sa A, no? 1302. So may reading siya. So dito tayo sa isa. So wala, 'di ba? Walang reading. So yun, wala siyang reading sa tester. Pero pag dito sa kabila ay mayroon. So ayun, mayroong reading. So it means itong ano na to, dalawa ay short. So ayan. At pwede naman siguro yung C17 hanap ako pang replace nito. Kasi mukhang mahirap yan hanapin. May mga binunot pa kaya itong ano nito, yung unang tech na gumalaw. So papalitan na natin to ng C5200. Walang stock na ganyan. Yung may ganyan ako, kung naalala nyo, nailagay ko doon sa ano, yung sa amplifier na concert, no, yung clone. Doon ko nailagay yung ganito na transistor. Kasi yung may sinapchap tayo na ano, ito pa nga yung kasamahan, no, transistor na ka-equivalent din ng A19 41 ano na A1263. So yan pa yung ano niya, yung unang nilagay natin doon sa amplifier ng ating customer. So yan, papalitan lang natin yan ng ano, ayan, may TTC 5200 dito. Yan So dito sa kabila. So hindi na natin to papalitan. Hindi na natin yung pakikialam kasi original yung parts niya yan. Kung masunog ay saka pa natin palitan. Tapos hindi na makita to ang value ito 1943. So ayan, so kulay black na lahat. Ito, hanap tayo pang replace din, mag audio test tayo. Testing natin sana yan lang yung problem, no? So yan, palitan ko muna mga lods. So ito mga lods, update tayo sa ating mga pyesa, no? So wala tayong mahanap na original nito. So ang ipapalit natin sa ating A1358 no, na final driver, ang ipapalit natin ay MGA350. So same lang naman yung pin out nila. So ito ay negative transistor, no, negative type. And then dito naman sa ano, sa D3421, ang ipapalit naman natin ay MGA340. So same lang yan sila ng pin out.
At dito naman sa ating bias transistor na 603, no. So ayan, ang ipapalit natin, so although same lang naman sila ng forma, ang ipapalit natin ay wait lang, focus natin, C1740. So ayan, same lang din sila ng pin out. So ang pinagkaiba nga lang dito sa atin sa final driver mga lods, itong D34 wait lang, D3421 ay 10 watts lang yung original na transistor niya, no, na final driver. And then yung ating MGE340 ay 20 watts. So ganun din dito, kasi pair yan sila. So although same na, pwede lang din to. Itong C42 pag wala kayong MGE, itong C3421 kaya pwede nyo lang palitan ng D669. So ayan. At yung equivalent naman yan is D649, ano, yung para dito sa ating A1358. So pwede lang yan sila. Pwede rin itong ayan, C2690. So same lang yan sa. Hanapin nyo lang din yung yan, equivalent na transistor, yung partner niya. So ayan, yung MGE340 at saka MGE350 partner yan sila. Although itong A1358 ay buo pa, so need natin palitan pareho. Kasi ito wala na, patay na yung isang although open na yung isang open na yung emitter niya, no, or base pala, sorry, base. Open na yung base niya, wala na reading. Patay ito din, ganun din itong bias transistor, ganun din, open din yung kanyang ang dito naman sa bias, open yung kanyang emitter. So ayan. So yan lang yung papalit natin. Susubukan natin kung tutunog na to. So yung isa na ibalik na natin yung isang heatsink. Buo lang naman dito sa isang channel. Ito isang channel lang yung problem. So ayan, continue lang tayo. I-resolve ko na, testing natin. So yung mga lods, update sa ating Yamaha na ginawa, no. So ito, napatino pa rin natin kahit pa paano. Ay ito na yung natin, update. So ayan, kasi nga yung hirap hanapin ang mahal ng parts nito mga lods. Grabe, itong Yamaha na ito, ang mahal ng parts. Kaya ngayon ginawa ko ng paraan para mapatnog ko, So iba na yung parts nito na mga tinanim natin. Sorry, puro na replacement. Kasi ang mahal ng parts at medyo si customer natin. So yan yun, kasi ang ganito mga lods ang mahal. Ang ganito na transistor ang mahal. 300 plus yung original. So Toshiba na lang C5200. Pareho lang naman yung watts nila eh. Then yung dito naman sa kanyang driver, final driver na ano ba yan? C13 58 ata yan. So ang pinalit natin MGE350. 18 ito yan. Ano pala siya? Sorry. Yan siya ay yan, susum natin. A1351. A1351, 1358. Maklaro. 1358 mga lods. So A1358. Ang pinalit natin dyan ay MGE350. And then dito naman sa ating C3421, ang pinalit natin ay MGE340. Ito na siya. So MGE350, MGE340. So yung heatsink nakaharap dito. So yan. At yung naman, yung 20, yung C2705, ayan ang pinalit natin dyan is C2383. Makita yan, C2383 yan mga lods, kasi almost same lang naman sila. Yan, 2383. Yung dito naman sa A na A1145, yan yung dito 1145, ang pinalit natin dyan ay ayan, 1145, ang pinalit natin dyan ay A13 1813.
So yan o, 1813. So pwede lang siya. So kasi same lang naman sila ng specs. And then din yung dito naman sa ano, eto, magkaiba lang sila ng watch mga lods, ano. Medyo mataas kasi watch ni MGE kumpara dito sa kanyang original na final driver. So nakatino pa rin siya mga lods. At yung dito pinalitan din natin, iba na rin pati number dito yung sa kanyang bias transistor. So papakita ko sa inyo, no. So ang bias natin ngayon dyan ay base to emitter ng kanyang final output at saka kanyang final driver ay 0.5. Papakita ko sa inyo. So ayan, may tester na tayo ngayon. Sayang lang tester natin, hindi gagamitin. So may nag-re-request kasi. So ayan. Ayan 0.5. Sa kabila. Yan, 0.5 din. So ito yung sa may problema. So ito yung sa walang sira na channel, walang problema na channel. Yan. So 0.5 din. And dito naman sa kabila, ayan, 0.5 din. So sa kanyang bias, ito, bias, I mean isa sa kanyang final driver. Ayan, ito yung channel na inayos natin, ano, pinalitan natin ng ibang ano, kumbaga replacement parts. So ayan, 0.5 din siya. Kabila, dito naman sa positive side. Yan, 0.5 din. Sa original naman na final driver, yan, 0.5 din siya. Yan sa kabila, sa negative side, yan, 0.5. So it means normal na yung kanyang biasing. Kasi nung una kasi umiinit to, hindi pa na, kahit wala pang tugtog mga lods, ito na channel umiinit. Pati dito umiinit. Dito pala sa bias niya may problem. Itong kaya pinalitan ko ng bias transistor. Iba na yung pinalit ko, yung sa ano, yung sa EB73, yung sa EB739 ba yun? EB739 bias mga lods, ano, or 733. Yung mga ano, ayan, napatino pa rin natin. Sa bias natin ay meron tayong 0.3. 0.5 pa rin, umakyat pa bago-bago. 0.6 kabila. Oops, kakatakot mag ground. Wala pala akong nilagay ng speaker. Try natin lagyan ng speaker. Kabila ay yun, 0.6. So pantay sila. Hindi kasi yan lalabas, ito kasi dito sa bias, hindi kasi yan siya lalabas mga lods pag walang speaker. So pag may ilalagay niya kayong speaker dyan, saka pa yan siya lalabas ng voltage. Kasi kumbaga na-detect niya na may speaker kang nilagay, ano. Kasi yung ano kasi ng speaker natin is ohms, di ba? So si bias ang magre-react niyan. So di naman tayo perfect, pero yun yung pagkakaalam ko sa ano ko, sa experience ko, based on my experience. So ayan, tanggalin natin yung speaker. Tanggalin natin. So kapag ka nagbabias ka, wala yun siyang lumalabas. Ayan, diba? Kita niyo mga lods? Ayan. Hindi yan siya lalabas pag walang speaker. So lagyan natin ng speaker. Lalabas siya ng voltage niya. So distansya natin. Yun, lumalabas na siya. So pag may speaker, lalabas yan siya ang bias natin. Lalabas siya, saka pa lalabas yung voltage ng ating bias transistor. So dito sa kabila, kaya wala kang mariread kasi nga wala ding speaker. So ganun lang ako magana mga lods. So ayan, sinishare ko na sa inyo yung technique ko So ito may tunog na to mga lods. Ayan. Yung kabila, ito yung sira na channel. Ayan lahat ng channel meron yan. Ito yung sira na channel natin. Ito.
Tapos ito yung okay na channel. So it means okay na siya. Hindi na tayo pwede maglakas mga lods. Bukas na tayo magsa-sound check. So yan lang muna mga lods. At bukas na tayo mag-audio test, ano. So gabi na tayo. Kasi marami tayong ni-repair kanina na amplifier. Yung iba hindi ko na na-vlog mga lods. Kasi yung iba minsan kasi yung customer nag-iintay. So kaya pasensya na kayo. At hindi lahat natin may share sa inyo. So ito working good na to. So bukas na lang tayo magsa-sound check. At ayan, continue lang tayo bukas. So ayan mga lods. At ito audio test na tayo. Morning na. So ayan. Ito may power na yan. Ganda talaga ng tunog ng mga Yamaha hanggang itong amplifier mga lods, ano? Quality. Kahit konti lang yung kahit konti lang yung pyesa. Konti yung pyesa pero malaki ang kapasitor. DJ Wowie Remix. May copyright. So may nag-chat sa atin. So ayan, kung nagustuhan yung video natin mga lods, huwag kalimutang i-like. So ayan, sana nagustuhan yung video natin mga lods at wag niyong kalimutang mag-comment diyan sa baba nating video para ma-tap natin sa next video na naman natin na repair. So yung mga suki kong subscriber diyan, thank you no. At yung mga magsa-subscribe pa lang, so pa-subscribe na. So ayan. At ayan, hanggang dito na lang muna tayo mga lods sa ating audio test at kasi baka magka-copyright tayo. Ay pansamantala muna tayong magpapaalam, ano? So ayan, hanggang sa susunod na video natin, marami pa tayong repair. So thanks for watching mga lods. At magandang buhay sa ating lahat, ano? Always, paulit-ulit lang tayo, magandang buhay. Tingnan natin kung di kaya asenso, magandang buhay ng magandang buhay. Bye-bye! Thank you.